Hello, nandito na naman tayo at muli po tayong magbabahagi ng video. Ngayon kumalap tayo ng isang video kung saan ay nagsasalita si Willie Rebillame. Kung inyo pong matatandaan ay nagdesisyon na po ito na tumakbo bilang senador sa darating na eleksyon. Pero yung isang vlogger kanina may narinig ako na parang umatras daw yata itong si Willie Rebillame. Yung mga nakaraang interview sa kanya, makikita natin siya ng mga pananalita na tila talagang suportado niya yung grupo ng mga Duterte. Pero nitong mga bandang huli, tila umiiba ang ihip ng hangin. So, ganun talaga siguro at nakikita niya na medyo dihado ng mga Duterte para sa kanya. Pero hindi nila alam na malakas pa rin ang mga Duterte, siyempre. So, pakinggan natin itong video na ito kung saan nagsalita si Willie Rebillame. Hindi mo masasabi na itong mga kandidato ito ng PDP Laban na mga parang pinabili mo lang ng suka. Marami dito mga veterans na in their own fields at marami na din silang nagawa sa kanilang mga profesyon. Sabi mo talagang handa sila na manunulan bilang senador. So, Ano ba ka nga kay Philip Salvador? Wala na silang sinabi. Kay Philip Salvador pa lang yun, baka laglag na sila. Huwag na nila sana itapat sila kay Pastor. Hindi, walang tawag dito. Walang si Philip sila. Si yung mga alkansya bagong Pilipinas kay Pastor, walang pinatpad. Nasa kalingkingan lang. So ito na nga, yung pasabog ni Willie Rebillame mapatungkol sa impeachment. Kay VP Sara Duterte, panoorin mo natin. There's a law, the Constitution. I will follow the law. I will not follow my emotion, my friendship, kung kanino man. Ang susundin ko dito, kung ano yung sinasabi ng batas at kung ano yung ebidensya. Actually, alam ko impeach na siya sa Congress, pero is she guilty? Yung sinasabi daw ng batas at ang ebidensya. Ito po, hihimay-himay na. Parang sumasabay na siya sa kung ano ang nangyayari sa kasalukuyan at parang pumipihit na yung mga pananalita niya. Hindi ba? Narinig nyo naman na talagang umiiba na siya. Samantalang nung mga nakaraang mga interview sa kanya ay talagang sinusuportahan niya ang mga Duterte. Pero dito sa video na ito, parang kakaibang Willie Rebillame ang ating maririnig dito. Dito ni William. Kung nasa batas, okay, maganda ho yun. Pero kung ebidensya, kung may ebidensya man na inilabas ang mga makakaliwa, meron. Pero ang tanong, totoo ba? Ngayon, hindi ka dapat maniniwala agad sa isang ebidensya na hindi mo 100% na alam kung totoo ba o hindi. Doon pa lang, 1-0 na si Kuya Will. Hindi pa, wala pa. Wala pang mga trial. So about the impeachment, I'm sorry, I cannot comment on that. I don't have the evidence, and I don't know what's the cause of this impeachment. Cannot comment on that right now. Una, hindi pa ako senador. Hindi ko pa alam kung ano yung ebidensya. Hindi ko pa alam kung ano yung mga mangyayari. Kailangan makita ko muna yung reklamo. Kaya dito naman maganda naman itong sinabi ni Willie Rebillame. Kaso medyo bigla akong natangahan sa kanya dun sa hindi pa ako makakapagsalita niya kasi hindi pa ako senador. O ngayon, dito naman natin isisingit yung sinasabing pinabili ng suka na mga senatorial candidate ng mga Duterte. Yung PDP Laban, bago sila mag-senador, alam na nila agad yung mga kakaharapin at yung mga maaari nilang gawin sa Senado. Katulad lang ni Pastor Apollo Sikibuloy. Pero nagulat ako dito sa sinabi ni Willie na kapag naging senador, doon ka palang mag-aaral ng mga batas. Doon ka palang parang may gana ng magsalita kasi senador ka na. Parang tayo na parang medyo nalalabuan wata ako doon. Evidence, and I don't know what's the cause of this impeachment. Cannot comment on that right now. Una, hindi pa ako senador. Hindi ko pa alam kung ano yung ebidensya. Hindi ko pa alam kung ano yung mga mangyayari. Kailangan makita ko muna yung reklamo. Kailangan makita ko ano yung pinapayag sa Vice President. So, di ba? There's a law, the Constitution. I will follow the law. Yun, tama naman yun. There's a law at may constitution. Kailangan natin sumunod sa batas. No? Pero yung sinasabi na hindi ko pa nakikita ebidensya at yung magsisenador muna ako bago magsalita, medyo malabo yung Kuya Will.
Oo, may laglag ka ho dyan, ha? No, I will not follow my emotion, my friendship, kung kanino man. Ang susundin ko dito, kung ano yung sinasabi ng batas at kung ano yung ebidensya. Kung guilty din, Paano Kuya Will? Halimbawa ito, Q&A. Paano or what if lang na yung sinasabi ng batas minanipula, ganun. Ngayon, ikaw na sabi mo nga, bago ka magsasalita, hindi ka pa senador. Pag naging senador ka, bago ka magsasalita, tapos ikaw ay mag-aaral pa lamang ng batas. So kung halimbawa, nilatagan ka ng ebidensya, tapos wala kang alam sa batas, paano mo mauunawaan yun? Diba? Paano mo mauunawaan yung mga ganung bagay na So siguro nalilito kayo kasi may isang nagsasalita rito sa video na ito. Yun po yung vlogger na si Jay Guevara o yung Jay Guevara TV na isang banateros din. So bali sa kanya ko ito kinuha itong video na ito at yun nga parang kakaibang Willie Revillame itong nagsasalita ngayon dito sa video na ito. Kaya medyo talagang kakaiba yung mga reaction din ni Jay Guevara dito sa kanyang vlog na ito. Dahil parang iba na nga yung punto rito ni Kuya Will. Walang iba kundi yung ating si Willie Revillame na talagang love ito ng mga lalo na yung mga matatanda nating tagapanood ng kanyang mga programa dahil marami na namang natutulungan talaga yung taong ito. Pero sa ngayon parang para sa parang pumapalpak siya ngayon dito sa kanyang mga pananalita. Dahil yun nga, tungkol nga dito sa pagpasok niya sa mundo ng politika na ito at yung pagtakbo niya bilang senador sa ngayon. Siyempre, medyo kung tingnan din natin itong mga ng mga kakayahan ng mga taong ito na siya nating iluluktok kung sakasakali sa Senado o sa anumang posisyon na kanilang papasukin. Tuloy natin yung pakikinig dito sa video na ito. hindi mo pala alam ang trabaho bilang senador. Kasi isipin nyo kadalasan, katulad nga ng impeachment kay Vice President Sara Duterte, sa tutusin, isang malaki mong kalokohan niya na bakit naipasa yan sa Congress. So doon, hindi na rin ho tayo nagtaka dahil hawak nga ng mga anti-Duterte ang Congress ngayon. No? So medyo alanganin talaga tayo doon. Kahit nasabihin na natin na hindi sapat yung mga ipinakita nilang ebidensya para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Kasi nga, hawak sila or nandoon ng galit or kalaban talaga ng mga Duterte ang Congress ngayon. At nagtutulong-tulong sila dyan. Ngayon, dito kay Kuya Will, alam nyo, ewan ko ba kay Kuya Will? Parang ano talaga dito, alam niyo, nalalabuan ako dito sa tao. Tatakbo ba talagang senador to? So, alam ko, matras na to Oo, ewan ko na lang kung pero pasok to sa Wala tayong parehong idea dito. Hindi ko rin nakuha yung update ni Willie Revillame kung talagang tutuloy ito sa pagtakbo bilang senador. At ganun nga rin itong si Jay Guevara, hindi rin daw niya alam Pero titingnan natin kung ano talaga ang mangyayari sa pagdating ng eleksyon. Kung tatakbo nga ba talaga ito kasi nung araw, ayaw talaga nito sana nga pumasok daw siya sa politika dahil una kong narinig sa kanya hindi niya linya ito dahil wala daw siyang alam sa batas, kung ano-ano mga dinadahilan. Pero bakit itong huli, bakit nagdesisyon siya na tumakbo? Dahil ba sa wala na siyang kinikita sa kanyang programa at mukhang humihina na yung kanyang programa, kaya siguro baka isa yun sa dahilan, hindi natin alam, no? Parang ito'y isa lamang nating haka-haka o isa lamang itong opinion na ating nakikita na maaring yun ang isang dahilan. Pero kung ano man ang kanyang dahilan, sana ay pabor o maganda at para sa mga kapwa natin na mamamayan na umaasa sa kanyang mga ginagawa. Dahil nakilala itong si Willie Revillame na talagang matulungin na host sa mga kanyang mga taga-subaybay, yung kanyang mga taga-suporta. So, tuloy natin ang panonood. Sa survey,
pag pumapasok na sa survey, lalo dun sa mga fake survey, nasa Sa fake survey. palagi. Mataas. Paano na lang, Kuya Will, kung yung batas na yun, maling-mali? Kadalasan mo kasi, kaya marami nga nagsasabi, na ang batas sa Pilipinas ay isa lamang tinatawag na puppet. Oo, kayang manipulahin ng mga makapangyarihan ang batas natin dito. What if na magkaganon? So, ano masasabi mo dun? Ano gagawin ko? Di ba? Susundin ko yung tama. Pero kung di guilty, hindi na ako hindi guilty. Mahirap kasi mag-comment right now. Una, I just wanna tell you, hindi pa ako nakupo sa Senado. So I decided to comment on the impeachment. At wala pa akong nahawakang reklamo about ano. Even Ito, sasagutin ko rin to Kasi ikaw, kung talagang plano mong pumasok sa politika at plano mong pumasok bilang isang senador, dapat inaalam mo na kung ano magiging papel mo dun bilang senador doon sa Senado. So, dapat may mga idea ka na doon na tulad nito na binibigyan ka ng isang facts o isang assignment o ano man tawag dyan na kailangan bigyan ng solusyon. Kailangan may nakahanda ka ng plano dyan o nakahanda ka ng solusyon para sagutin yung mga ganyang klaseng katanungan. Na kailangan mayroon ka ng may papahayag sa kanila o sa mga nais makarinig ng sagot doon sa mga tanong na ganun. Dapat may handa ka na nun Kasi paano pagdating ng ano tawag nila dyan, yung mga answer and question na yan na may tawag sila dyan sa yung mga politiko na ano ngayon, nakalimutan ko. Basta yung tuwing eleksyon yung ginagawa yan Yung may mga tanong sa kanila na hindi natin ini-expect na mga tanong pero kailangan magkaroon ka rin ng kasagutan doon na depende sa isasagot mo. Kung talagang ang sagot mo ay katanggap-tanggap o hindi. O, di ba? Ganon yun baka kailangan daw yan sa June 2 na gawin para malaman natin. Ano pag naipasok ko si Kuya Will sa Senado? Delikado. Dati nga sobra kayo nagsisikip Pacquiao Tapos, Lito Lapid, nagsisibing kayo. Tapos, ipapasok mo si Willie Revillame na tsaka lang siya magsasalita kapag naging senador na siya. Ano kaya yun? Ibig sabihin, wala kang alam ngayon. Mag-aaral ka pa lang pag naging senador ka na. Yun ang punto ko doon. Kahit ito, Ating lahat ng reklamo. Mahirap kasi madali na isang bagay na biglaan Pinag-aaralan niya sa katandaan niyo po nito. Ayun, yan din yung pangalawang presidente. Pangalawa, vice presidente po ang kinakasuhan dito. Napakabigat na decision ito sa bawat senador. Actually, alam ko, impeached na siya sa Congress. Pero, is she guilty? Hindi pa wala pa Wala pang mga trial. So doon, paano yung sinabi ni Kuya Will palakpakan natin yan. Dito nga sa Banateros, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan, diba? So tuloy. So about the impeachment, I'm sorry, I cannot comment on that. I don't have the evidence, and I don't know. Hindi ka nag-comment, Kuya Will, nag-comment ka na magti 3 minutes na yung salita mo. What's the cause of this impeachment? Yun lang. Thank you. Hello po, Sir. EJ Makababadog ng Philippine Star. Sundan ko na po yung question niya po. Are you now preparing po to be a senator judge po? Kasi pasok nga po kayo sa Magic Dot sa mga pre-election service, but are you somehow preparing na po to be a... Parang tumatakbo talaga yung may number 55 sa dibdib niya ewan ko hindi kasi ako updated dito kay Kuya Will. Ano pala talagang tumuloy siya sa pagiging senador? Senator judge kasi sabi po ni Senator Escudero na tatawid po siya sa 20th Congress. So, are you preparing to have lawyers po or studying po the articles of impeachment kahit wala pa po kayong nababasa ng mismo complaint? Ayoko naman maging confident na panalo na ako. So, mahirap naman maging Siyempre, gusto ko muna makita yung talagang the senators, no? Well, about siyempre pag-aalaran mo to. Ngayon, kaso isip ko na, sino yung mga gagaling na abogado kukuhanin ko, the young and the seniors, para ma-contribute sa amin. Alam mo, sa totoo lang, hindi naman ako mag-decision dito pa sa tasnet. Bakit si mga lawyer ba ang tumatakbong senador? Ang hirap naman nun, halimbawa, kasali ka sa isang impeachment, kukuha ka ng lawyer. So dahil hindi mo alam yung pinag-uusapan doon, na hindi nga kaya ng utak mo, so yung lawyer parang doon kukuha ng desisyon mo. Ang labot.
You have your team, you have your legal team. Sa lahat ng ito, hindi pa pag-aaralan nyo. Tama ba to? Ano ba ang batas dito? Ano ba dapat natin gawin? Ano ba magiging decision ko dito? With your decision also. It's not me, it's the legal team. Doon sa magiging team namin. And of course, kung magiging one of the judges, Katuwatit, yung isang, yung dalawang nasa team nyo against sa Duterte, ano paano na yun? Ang hirap din ni Kuya Will. oo, di ba? Jurors ka ng Senate. Mag-uusap-usap kayo 24 senators. So, alamin mo talaga kung dapat ba, kailangan bang impeach? Pero ba talaga kasalanan? So, aaralin natin. Pero, maganda yung tanong mo, in my mind, syempre dapat prepared ka. Kaya lang, wala pa akong pinahawakan about impeachment. Isa, sama. Sige, Kuya Will, sabi mo yan, duwag. O, yun. So, yun. Tinapos na natin yung ating video tungkol kay Willie Rebillame. At ngayon, kayo na ang bahalang humusga kung talagang ibubuto nyo ba itong tao na ito. At malay natin, may maganda rin naman siya sigurong magagawa dahil hindi naman siguro papasok niya ng Senado kung wala siyang magandang plano para sa mga tao. So yun, kung nais mong magbigay opinion, komento, reaction, i-comment lang sa comment section dito mismo sa video na ito. Hanggang sa muli, maraming salamat. Mabuhay po kayo and God bless po sa ating lahat.